Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay meron po tayong dapat na ibalita sa ating mga minamahal na senior citizens. Dahil tad-tad po tayo ng mga komento ng ating mga minamahal na lolo at lola, nakita naman po ang pruweba sa ating screen. Sila nagtatanong, Sir, dito po sa Santa Mesa, Rosario, kailan po ba? Sa North Caloocan, kailan kaya? At sa Dasma City, Cavite, kailan po, Sel? At sa araw po na ito, mayroon akong ibabalita na importanteng bagay na dapat ninyong malaman. Attention mga senior citizens, may payout releasing na, payout schedule March 7, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang malalaman ninyo ngayong araw ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, saan po ba magaganap ang inyong payout? Pangatlo, ano ang oras sa inyong payout? Pang-apat, mga kompletong requirements na dapat mong i-ready. At kung nais mo na tapusin ang video na ito, ibibigay ko ang best ko para maibigay ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo na matulungan ang YouTube channel ko na ito mag-grow, just help me by just subscribing it at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga updates ko na i-vlog na i-upload ko dito. At hindi ko na papatagin pang oras sa pag-usapan ang bagay na ito. Ang una po sa tinistahan ay ang Iligan City. Mamaya-maya ibibigay ko ang mga lugar na mapipayout mula sa March 3 hanggang 7. Ito po, sa mga hindi pa nakakuha sa kanilang lugar ng pensyon, sa kadahilanan po ng maraming mga circumstances na nangyari, ay meron pa kayong chance na makuha ang inyong pong payout at pumunta lang po kayo sa inyong OSCA office. Ito po kasi ang mga lugar na nagpipayout mula March 3 hanggang March 6. At inyo na pong napakinggan ang kumpletong detalye sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po ma-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, Sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda, thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Kumpletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento.
Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 orihinal na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kumpletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasan magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po sumunod sa mga alituntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa gayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!